Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa at sa buong mundo. Ang Torah Community Hebrew Heritage ay bumabati sa inyo ng Shabbat Shalom. Shabbat Shalom sa lahat mga kapatid. So, mga minamahal kong Theophilus. So, magandang hapon sa lahat. No? Sa ating kapatid na si Brother Bong Protasio Lumangtad, nandyan po sa Tagum City, hindi po nakapagpunta ngayon at sila po ay nagdaos ng pang-araw ng pamamahinga sa kanilang pamamahay sa kanilang tahanan. Happy Sabbath, bro! Happy Sabbath, Bro Bong, at sa buong pamilya. Happy Joy, Happy Sabbath. Sa lahat ng mga kasama natin sa Cebu, Happy Sabbath! Happy Sabbath, Cebu Torah Community. At ngayon po sa hapong ito ay ating ipagpapatuloy ang ating paglalahad tungkol po sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa congregation ng Colosas. Okay? So sa nakaraang Sabat, bilang pag-aalala po ng ating napag-usapan at ating naibahagi, ang nagiging topic po natin ay ang tungkol sa Diyos-Diyusan at tungkol sa paghubad sa dating pagkatao at ating nailahad nga roon na ang pagkatao o yung tao ay hindi nga ito ang pisikal, kundi yung pamamaraan na ating ginamit, na ating nakukuha dyan po sa ating mga pangunawa na nagiging ipinoprovide sa atin ng Creator dahil yun ang sabi nating sagot ng ating desire, kapag-aralan. At sa hapong ito ating ipagpapatuloy mula verse 1 ng chapter 4. Basahin po natin only verse 1 bilang pagdugtong sa natapos nating pag-aaral sa chapter 3 ng Colosas. Colossus chapter 4 verse 1, New World Translation po itong gamit ko. Kayong mga Panginoon, maging matuwid kayo at patas sa pagtrato sa inyong mga alipin dahil alam ninyong may Panginoon din kayo sa langit. Okay, so ito yung dinudugtong ng chapter 4 verse 1 kung saan ito yung panghuli sa napag-usapan nating topic sa chapter 3 na maging mangyari ang mga amo at ang bawat, sabihin natin, ang bawat isa ay magkakaroon ng mabuting pakikitungo sa bawat kapwa o kapwa-tao, ay ang maging pamantayan ay ang patas at makatarungan. At yan po ang kailangan ng tao upang siya man ay mayaman, hindi niya magawang i-discriminate ang mga mahihirap. At yung mga mahihirap naman, hindi niya pag-isipan ng masama ang mayayaman. Kumbaga, magtrabaho ang isang mayaman bilang mayaman ng may hustisya at katarungan. Amen. At ang mahirap naman magtrabaho ng may hustisya at katarungan bilang siya ay nasa katayuan ng mahirap na kalagayan. So, yan po ang ating nais maipaunawa na hustisya at katarungan. At kung ito ay mai-apply sa every relation, every transaction, andun po yung satisfaction, andun po yung shalom. Talaga, pagka ito ay may apply sa bawat individual, maging mayaman at mahirap, nandoon ang kapayapaan dahil sinusunod ang patas, justisya at makatarungang pagtatrabaho. Amen. So dito sa verse 2 hanggang verse 5, verse 6 pala, basahin po natin.
Maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at magpasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na ipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. At ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan. Sisikapin ninyong maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Okay, so yun ang habilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na maging matyaga kayo sa pananalangin. So, in terms sa salitang pananalangin at kinabitan pa ng salitang matyaga, ang pagkakaintindi natin dito mga kapatid na hindi po ito ang consistent na pagluhod at pagbigkas ng mga nais mangyari at pagtingala sa langit na humingi sa kung ano man yung ninanais. Hindi lang ito yung ibig sabihin na andun ikakabit yung matyaga, yung consistency sa gawa na ito. Ang salitang panalangin ay hindi natatapos doon sa pagluhod, sabi natin pag-meditate, at ini-imagine mo yung mangyayari na pinangangarap mo. Hindi natatapos doon ang salitang panalangin. Ang panalangin ay malawak na salita na may kasamang gawa. So, hindi po tayo kontra na tuwing nananalangin ka, lumuluhod ka, binibigkas mo ang iyong nais mangyari sa buhay. Tama po ito. Pero kung ang paniniwala mo at ang pagkakaunawa mo na doon mo nagawa ang salitang pananalangin, nagkaroon ng kulang ang pag-unawa mo sa salitang panalangin. So, ang salitang panalangin may kasamang gawa. Kasi nga, ang pananampalataya na walang gawa ay useless. Yan po ay nasa Santiago. Amen. So, ang panalangin na hindi sinamahan ng gawa, kulang. Yung traditional na interpretation o ginagawa kapag binabanggit ang salitang panalangin, kapag doon mo lang tatapusin ang pagtupad sa salitang matyagang panalangin na maaga kang gumising at nananalangin at yun na yun, ano po yun? Kulang. Kumbaga, umakbang ka nga ng isang beses, hindi mo naman sinundan. Ganon po yung nangyari. So, ang ating pagkakaintindi tuwing sinasabi ang matyagang pananalangin, ito po yung parang senaryo na aking ibibigay mga kapatid, na ang essence dito sa senaryo ay andun yung matyaga na pananalangin. So, andun na nga, nag-imagine ka, nananalangin ka, ginawa mo na. Tapos, andun na yung sitwasyon kung saan nag-umpisa na ang proseso para sa pangarap mo. So, halintulad natin sa isang magsasaka. Ang isang magsasaka,
ay dependent po siya sa panahon. Eksakto. Kasi ang panahon, ang kanyang kasama, ang Amen. kanyang pinaka-partner bilang siya ay magsasaka. Amen. Relate tayo dyan. Oh, so yun. Kapag ka ang isang magsasaka ay nagtatanim o magtatanim pa lang at sa proseso andun yung mga kailangang maganap tulad ng sa hindi pa pagpupunla ay kailangang linisin yung lugar tulad ng pagsunog ng mga damo o mga kahoy na naging harang doon sa tinatrabahong lupa o area. Eksakto. Gayunpaman, kapag palaging umuulan, hindi magawang sunugin iyon. Tama. Pero, kung ang isang mananampalataya, ang kanyang application doon sa matyagang pananalangin, ando na po yung action niya, kapag siya'y nawalan ng gana, dahil palaging umuulan, at nawalan siya ng gana, pinalipas niya yung isang 12 hours from sunrise to sundown o from morning to evening. Walang nagawa. Wala siyang nagawa kasi ang nais siya sa araw na yun ay magsunog doon sa mga kahoy na kanyang pinutol para makapag-umpisa. Nawala po doon ang matyagang pananalangin in physical action bilang kasama po sa salitang ang panalangin ay may kasamang gawa. Nawala po doon matyaga. Ang pwede kasing gawin no ng isang tao sa o yung effective na gawin ng tao doon sa matyagang panalangin, i-elaborate natin, no? Hindi mo hawak or hindi mo kontrolado ang ulan at init. Exacto. That is the reality. Amen. Ang tanging ibinigay sa atin ng Creator, Brother Rex, ay kung paano natin gamitin ang ulan at init, Amen. ang araw at gabi. Eksakto. Sa madaling salita, kung paano natin gamitin ang panahon. So, kailangan nating mag-respond, tamang response sa bawat panahon o sa sitwasyon. Kasi pag may sitwasyon, dahil may panahon. Yan po mga kapatid, no? So, pag sinabing matyaga na panalangin, hindi mo ipipilit na yun ang sitwasyon na mangyari, which is hindi naman ganun ang naganap. Kasi pagka ipipilit mo yung sitwasyon na gusto mo, ang nangyari sa'yo, nakapokus ka sa bukas, hindi ka nakapokus sa ngayon. Amen. Kumbaga, Eksakto. nag-focus ka sa future at dahil sa focus sa future, nag-focus ka sa future, nasira mo ang today. Kumbaga, nag-focus ka sa tomorrow, sinira mo yung today. Today. Oh, sakto. Gaya ng example, kapatid ba, yung i-relate ko yung mga pangyayari sa ating pag-prepare ng lupa. Naka-schedule na kami mga kapatid para sunugin yung mga damo upang talagang ma-clear out na talaga para ready na talaga taliman. Ang nangyari, halos araw-araw umuulan, hindi kami makapagsunog. Ngayon, kung hindi namin sasakyan yung panahon na ibinigay ng sitwasyon, baliktad yata yun, sitwasyon na naibigay ng panahon, magiging parang masasayang yung araw namin. Dahil hinahintay namin na hindi tayo makapagsunog kayo ngayon at ngayon ay laging umuulan. Tapos wala kang ibang gawin. Yung ginawa ni Brother Roy, mga kapatid, nang tingnan niya yung paligid, sabi niya, brother, umuulan ngayon, kailangan may gawin tayo. Sakyan natin ang panahon, magtatanim tayo. O di nagtatanim kami ng mga saging at iba pang prutas, nagagamit namin ang panahon. Kasi madali siyang mabuhay.
Pag kasi nagtanim ka na makulimlim at palaging may tubig, umuulan siya, mas mataas yung percent na yung lahat ng itatanim mo ay mabubuhay. So, yun yung naunawaan ko sa matiyagang pananalangin. Amen. Kasi yung matiyagang pananalangin, daily application yan. So, yan ang ating ibabahagi. So, nangyari ito sa bawat mananampalataya sa kung paano ang isang tao o isang taong mananampalataya sa Diyos mag-respond sa sitwasyon na naroon siya. Amen. At nasisira kasi ang pangarap ng tao kasi nag-focus siya sa kanyang pangarap at nagkamali siya nung sagawa siya ng response doon sa process para makamit yung pangarap sa bawat araw na sitwasyon na kanyang kinaroroonan. Amen. Kasi kadalasan ang tao, kapag nag-focus sa kanyang goal, yung present situation, minsan ibinabaliwala ng tao dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang goal. Which is, mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin o baguhin yung sitwasyon na ipinapadala ng panahon ng Creator. Kasi yung sitwasyon is provided sa ating Creator, Yahweh. Amen. He is the provider. At yan po yung sitwasyon na nangyayari sa atin. Hindi mo yan pwedeng questionin yung sitwasyon na dumating sa iyo. Bakit? Dahil hindi natin kayang gumawa ng panahon. Amen. Sakto. Dahil tayo ay kumbaga produkto ng panahon. Amen. Hindi natin pwedeng gobyernuhan yung panahon. At ang ating pwedeng gawin ang ipinagkatiwala, nais kong maunawaan ito ng bawat tao ng mga mananampalataya. Ang ibinigay sa atin na full dominion is to respond the situation. Hindi po tayo binigyan ng authority na gumawa ng sitwasyon. Eksakto. So, para makamit yung pangarap natin. Amen. Response. So, kung may nakakaalam sa proseso para makamit natin yung ating pangarap, kung tatanungin natin tao, kanino tayo magtitiwala para mangyari ang ating pangarap? Sa Diyos. Pero, Amen. pagka pinadala ng sitwasyon, dahil yun yung proseso para marating yung pangarap, ayaw gawin. Ayaw gawin. Yung gusto niya, Yung gusto niya, ang kanyang susundin. Which is, dyan halos ang tayo, dyan tayo lahat bumabagsak ng mga tao. So, ang pangunawang ito, nais kong ibahagi. Dahil Amen. ito yung laman ng consistent na panalangin. O matyagang pananalangin. So, save tomorrow, today. Amen. Napakaganda. Kung gusto mo na ma-fulfill yung iyong pangarap, maging responsable ka sa present Ngayon. Kung ano yung sitwasyon na nandyan, magtiwala ka. Amen. Nandyan yan. Dahil yan ang mas madali, Amen. mas magaan na proseso para pagkamit sa pangarap na inaasa mo. That's right. Maging responsable ka na. Amin po ba? Amen. Kasi tayo pagka Amen namin ako dyan. nakita natin, parang hindi ito related Itong kaganapang ito, parang inilalayo ako sa nilalayo ako sa goal ko, nilalayo ako sa pangarap ko. Kaya nawalan ka ng gana. Tingnan natin ang kilalang katao sa kasaysayan ng Biblia. Jose, gobernador. Naging gobernador ng Egypt. Hindi man lang naging tanod. Hindi man lang naging mayor. Hindi man lang naging senador. Kahit konsehal nga ng barangay, wala. Naging pinuno kaagad. Nakulong pa. Ex-convict siya. At naging gobernador ng Egypt. Anong ginawa ni Jose? Naging responsible. Amen. In every sitwasyon, sa bawat sitwasyon na meron si Jose, nagiging po siya? Responsable. Yan po ang ating nakukuhang aral. Kaya, kung ating mapapansin mga kapatid, noong
umalis ang Israel kasi alam natin no na umalis nga ang Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto. Habilin ni Jose, dalhin ninyo ang aking buto. Amen. Hindi ito literal na buto. Ang ibig kasi ano bang silbi, brother Reds, kung buto ang Dadalhin dalhin? yung buto, no? Ano bang kapangyarihan ng buto kung dadalhin? Buti kung buto ng manok yun pwedeng lagyan ng narunggay at para maging sabaw. Sa bawon doon sa journey. Kasi hindi mo anting-anting. Ang message po doon sa buto, yung kung paano siya. Kung paano siya nagtagumpay. Amen. Kung paano siya naging successful. Yan po yung Sakto. essence ng buto. Amen. Spiritual na meaning po, ang nais niyang kunin Amen. nung sinabi niya, dalhin ninyo ang aking buto. Eksakto. Di naman ito kumpleto ba? Kung bukog ni Jose, 400 years, na naging nga abo ato. Kahit isang, isang logic lang. Ano bang gagawin sa buto? Bakit Ipapadala. ipapadala? No? Wala talaga. Hindi talaga literal application. Yung pagdala sa buto, may aral na spiritual Amen. na dapat maunawaan ang mga Israelita kung bakit dadalhin nila yon. Eksakto. Kung paano nagtagumpay si Jose, kung ano yung aral ni Jose, kung ano yung habili ni Jose, kung paano magtagumpay ang isang tao bilang Hebreo. Amen. So, in terms of matigang pananalangin, ang kilala ko sa kasaysayan ng Biblia, walang iba, si Si Jose. Jose. Maging ano po siya, naging talagang andun po yung matyagang pananalangin. Panalangin. Which is ang nakita natin, Responsible. ang nakita natin, Brother Renz, doon sa ginawa niya is responsible. Amen. Responsible talaga. Response, yung ginawa ni Jose, tama. Ang ginawa niya, kahit ano man ang kahihinatan, basta sa kabutihan siya, panig, hindi siya nagkaroon ng pagbabago. Pag-alinlangan, no? Kumbaga, hindi niya binunot yung kanyang itinanim. Amen. Problema kasi sa atin, gumawa ka ng mabuti, tapos at the end nung sitwasyon, ikaw yung nasisi. Kaya binalikan mo yung ginawan mo ng mabuti at binoy-boy mo ba? Parang sa Tagalog yung binoy-boy. Yung Sinumbatan mo ba? Parang ang tawag yung may ano yata yan, tamang termino sa Tagalog na Sinumbatan. sinumbatan mo, parang basta ka na, hindi boy-boy na sa Bisaya. Mura bitaw, parang yung dating ba, parang pinagsisihan mong gumawa ka ng mabuti. Which is, yan ang hindi ginawa ni Jose. At yan din ang dapat nating Amen. That is the essence of matyagang pananalangin. Consistency of prayer. Consistency sa pananalangin. Tama. Pangalawang pakiusap ni Apostol Paul dito sa mga mananampalataya sa Colosa. Sabi niya, ipanalangin niyo kami na magkaroon ng magandang pangunawa ba? Para maibahagi ni Apostol Paul, Brother Renz, yung about ni Christ, yung about tungkol kay Kristo. Alam po natin yung salitang Kristo, hindi po ito tumutukoy kay Jesus na anak ni Jose at Maria, kundi na yung physical, kundi tumutukoy sa kanyang ipinaliwanag. Amen. Na ipinagpatuloy ni Jose para ma-activate yung karunungan na meron si Jesus na nais niyang mangyari sa iba na Amen. tinatawag na sumampalataya sa Diyos. Isang palaisipan at dapat nating intindihin, no? Dapat nating i-analyze itong nasa John chapter 4, verse 13. Simulan mo sa chapter 4, verse 13 hanggang 14. Pasyalan natin saglit yung Kristo, yung itong Jesus, itong Yeshua o Yahawashai, na dito kasi inilagak ng mga tao ang kanyang mga pananampalataya, which tayo rin doon natin inilagak. Pero ipakita namin yung pagkakaiba ng ating pananampalataya na inilagak doon kay Yeshua at yung sa inyo.
Kasi yung pananampalataya ninyo, galing kami dyan at nais namin ibahagi yung panunawa namin ngayon na naging sentro ng aming pananampalataya sa Misaya. Amen. Basahin natin ang John chapter 4 verse 13 to 14 ba? To 14. Sumagot si Jesus, ang anak ng umiinom ng tubig mula rito ay muling mauuhaw. Ang sino mang iinom sa tubig na ibinigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. At ang tubig na ibinigay ko ay nagiging tulad ng isang bukal ng tubig sa loob niya nang nagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ang point na kukunin natin dito, ipapakita natin, ating i-explain, ating i-elaborate ang verse na ito, na hindi hinikayat ni Yeshua o Jesus Christ ang mga tao na magtiwala sa Kanya. Bagkus mayroon siyang ipinaunawa, which is yung tubig na sinabi niya na inumin ng isang babae, halata po na hindi po ito literal na tubig, mumula sa balon. Dahil kung mayroon siya, ba't pa siya humingi kung literal na tubig ito? Ito ay tumutukoy sa karunungan na meron siya. Amen. Yan po ang klarado na nais iparating sa talata. So ang sabi niya, ang iinom sa tubig na meron siya ay hindi na uhuin. Hindi mauuhaw. Dahil mayroong magiging bukal ito sa loob niya. Oh. Hindi niya sinabi, magiging bukal ito mula sa akin at makakainom ka ng walang hanggan. Eksakto. Napakagarado. Kasi ang pangunawa kasi, Brother Renz, lalo pa doon sa ipinakita na picture ba? Picture ni Jesus Christ. Yung kanyang heart, may fountain of water. Yung water pag lumabas, yung fountain of life daw. Hindi. Ang sabi niya sa John chapter 4, verse 13 to 14, kapag kapag uminom ka, yung aral na kanyang sinasabi, yun po yung tubig. Kapag ininom mo, ibig sabihin, isa buhay mo, may magiging, yung aral na yun, magiging bukal na tubig sa loob ng tao na nagtangkilik sa itinuro niya. So, Amen. hindi niya sinabi, magtiwala kayo sa akin, kundi, yung physical na sa kanya, kundi, paniwalaan ninyong sinasabi ko, gawin niyo ito, at maging mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Eksakto. Yun yung point eh. Amen. Oh, kasi kung literal to, paano magkaroon ng bukal dyan sa loob mo? Listen na tayo. Mahimo ng busay na imunukan. Magiging kawasan force yata yan. So, yan po mga kapatid, no? Ang punto. Gusto kong linawin dito sa isa kasi ito sa pundasyon ng aming paglalahad na hindi kami nagtiwala, naglagak sa aming pananampalataya doon sa physical Jesus Christ na anak ni Maria at Jose. Kundi doon sa ipinangaral niya. Eksakto. Kasi yun din ang sinasabi niya. Hindi niya sinasabing magtiwala kayo sa kanya dahil babalik siya. Hindi. Hindi yung physical. Kasi may sinabi pa dyan siya sa John na huwag kayong mag-alala. Sa pag-alis ko, physical yung point niya, ipapadala ng Diyos Ama ang Spirit of Guidance, Spirit of Counselor. Which is, mangyayari iyon sa mga mananampalataya na tagasunod o mga tagasunod niya dahil ininom na nila yung tubig, yung aral na itinuro niya. Amen. Mangyari na ma-activate yung spirit of wisdom na meron siya, mangyari din doon sa mga tagasunod niya. Eksakto. Amen. Yun yung point niya. Kaya darating yung Spirit of Counselor. Balik tayo kay Apostol Paul. Sabi ni Apostol Paul, ipanalangin nyo kami. Ando na yung consistent prayer. Amen. Ando na yung sa mananampalataya. So ipanalangin nyo kami. Paano ito mangyayari? Sa isang tagapangaral at sa isang mangangaral. Tulad ni Pablo. Paano ito gagawin? Itong consistent na pananalangin ng isang mananampalataya doon sa katulad ni Apostol Pablo. Okay? So, yes, ginawa na ninyo na lumuhod kayo. Lumuhod tayo para sa, ginawa na siguro ang taga-Kulosas na
magkaroon ng malakas na katawan si Apostol Pablo, karoon ng malinaw na pag-iisip. Yes, ginawa na nila. Pero alam po natin, hindi sa lahat, hindi, ang salitang panalangin ay hindi natatapos sa salita. Eksakto. Mayroon kang gawin. Amen po ba? Amen. Amen. So kung ating nababasa yung mga early verses, may financial support na ipinadala ang mga mananampalataya. Yan po ang essence ng ipanalangin. Kasama po yan, yung support. Mentally, conscious ginawa, through imagination, then action. Amen. So, yan po ang ibig sabihin. Kumbaga, di ko nilaktawan. Kaya mo buti pa sagot. At sa nangyari din sa atin, dito sa Torah Community, as kami, as elders na nandito sa Cebu, sa Davao del Norte, pasalamat din kami sa inyong panalangin. Sa walang humpay na panalangin. Amen. Dahil sa mga panahon ito, sa mga buwan na ito, sa pagpapatuloy, dama po namin ang inyong patuloy na pananalangin. Amen. Salamat po mga kapatid. At kung ano ang nangyari kay Apostol Pablo noon at sa mga taga-Pulusas na mga mananampalataya, nangyari din po sa atin ngayon. Amen. Tuloy po na pinakiusap namin na patuloy niyo pong gawin ang ipanalangin kami. Amen. Ayon po sa kakayahan na mayroon tayo. So, yan. So, dito sa pababa, may punto pa si Apostol Paul dito eh. Sabi niya, pahalagahan ninyo ang lahat ng pagkakataon. So, pag sinabing pahalagahan ng lahat ng pagkakataon, ito po'y kasama na doon sa matigang pananalangin na gamitin natin yung panahon. Ano man ang sitwasyon na ibinigay ng panahon, gamitin natin. Amen. Maging maging wise po tayo sa paggamit sa panahon. Eksakto. Para maging mabinipisyuhan po natin, makabinipisyo po tayo sa bawat pitik ng orasan. Amen. Sa bawat panahon. Makakakuha po tayo ng binipisyo. So, yan po ang ibig sabihin ng pahalagahan ang lahat ng pagkakataon. So, Amen. ibang punto pa, Brother Renz, itong sinabi na gawin ninyong kaaya kayo sa hindi mananampalataya. At matuto kayong sumagot ng tama sa mga nagtatanong. So, napapanahon nito, mga kapatid, no? Since marami sa mga mananampalataya, marami sa mga Jewish practice, no? Mga nag-practice ng Jewish na pananampalataya, Messianic. At mayroon din mga Christians na allergy sa tinatawag na pagan holiday. Na wala pong clarity asan po yung kasalanan doon. Kung may nag-ano sa iyo, nag-great ba na, hey, hello, brother, Merry Christmas. Kapag ang isang mananampalataya na sinabihan nito at doktrinado po siya ng kanyang grupo, hindi po siya doktrinado ng Holy Spirit, madalas talaga ang minsan na sasabihin niya na hindi po kami nag-celebrate ng Christmas. Or insultuhin pa niya, anong Christmas? Kayo lang mag-Christmas, hindi namin yan ginagawa. That is a pagan holiday. Iniinsulto. So, sablay ka. Amen. Kapag ganun ang sagot mo. At sabi na Apostol Pablo, maging kaaya-aya kayo sa mga hindi mananampalataya. Ang inyong pananalita ay maging kapaki-pakinabang. Eksakto. At matuto kayong sumagot ng tama. Bagsak ka rin doon. Kasi sabihan ka, Merry Christmas sa sagot mo. Walang Christmas sa amin. No, saan ka ba nakatira? Sa Egypt. Di ba siguro kung nasa China ka,
walang Christmas doon, okay lang. Sa Saudi. Sa Saudi, pwede siguro. Pero, andyan ka sa isang komunidad na yun ang kultura at hindi mo masabi-sabi na Merry Christmas too o Happy Holiday kasi may pangunawa ka man na magkakasala ka dahil yan ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ngunit balikan natin ang definition kung paano nagkakasala ang tao. Kailan mo masasabi na nagkasala ang isang tao? Yun. Kailan mo lagyan ng label ang gawa na ito ay pagkakasala? Nung sumagot ka ng Merry Christmas too, nagkasala ka na? Nung tumanggap ka ng regalo during Christmas, nagkasala ka na? At nung kumain ka ng pagkain na inihain sa Christmas, nagkasala ka na? Ma-defile. Dahil may defilement ka? Alin ang batayan? Saan ang batayan na yun ay pagkakasala? Ito, very practical at very simple reality. Para sa amin, ng Tura Community, ang pagkakasala, batayan nito ay kapag hindi ka tumugon sa isang sitwasyon ng may patas at nakatarungan. Amen. Makatarungan ba na fruit of love, yung pagbibigay sa iyo Amen. ng pagkain ng iyong kapitbahay o mahal mo sa buhay, dinalahan ka ng pagkain, tinangian ka ng pagkain, at dinala sa iyo dahil sa Mabuting intensyon. matuwid na intensyon, pagmamahal na intensyon, at dahil lang sa sinabi sa iyo na that is a pagan holiday, na wala ka namang palalim na pag-aaral kung ano ba talaga, tama ba talaga yun, narinig mo lang, kung naniwala ka naman kaagad, hindi mo na tinanggap, sinira mo na yung relasyon sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo. Yun ang pagkakasala. Doon ka nagkasala. Dahil sa pag-iwas mo sa pagan holiday, nagkasala ka tuloy sa iyong kapwa-tao. Wala kang pagkakaiba doon sa example ni Yeshua HaMashiach sa Matthew tungkol sa Good Samaritan. Umiwas ang Pariseo sa taong nangangailangan ng tulong dahil sa tawag ng tungkulin bilang Levita. Umiwas ang isang Levita tungo sa kanyang duty dahil nakasulat sa kanilang doktrina as religion na sila'y magkaroon ng defilement kapag ano po ng dugo ang kanilang kamay at sila'y tutulong doon sa templo. Which is written po ito sa Torah. Nakasulat po ito sa Torah. Pero ang Torah nga ay hindi po ito unawain dahil nabasa. Kaya sinasabi ni Moses, pag-aralan nyo, hindi niya sinabi, memorize nyo. Dahil yung pangunawa na napapaloob doon, ang kailangan mong gamitin para magiging ma-serve yung purpose ng Torah, direction, guide, instruction, and way of life. Amen. Exacto. Kapag ang application mo ngayon na hindi ka natanggap sa ibinigay sa iyo na ang sanhi ng pagbibigay niya sa iyo ay pagmamahal bilang kaibigan kayo, bilang kapitbahay kayo, bilang kakilala kayo, mahal. Kumbaga, hindi man kayo kakilala pero this season, Christmas, ay kultura kasi na i-express yung kanilang yung pagmamahal, yung pagbibigayan. So, alin ba ang kasalanan doon? Pag-extend of blessing. Yung Extend sa kanilang... Alin ba ang makasalanan? Alin ba ang pagkakasala? Yung panginginsulto o yung pagmamahal na naging sanhi kaya siya nag-alok ng pagbibigay sa iyo? Yun ang dapat niyong timbangin. Oh? Kasi hindi lahat ng written o nasusulat ay yun na kagad. Amen. So, lagi ko itong bawat mensahe natin dito, lagi ko itong pinaalala na
hindi lahat ng nasusulat ay yun na yun kagad mong sundin. Dahil kung yan ang ating gagawin, paano yung sa Mateo 18? Nasusulat din yun. Written Torah din yun. Ang pagsabing, pag nagkasala ang inyong kanang kamay ay putulin. Pag nagkasala ang inyong kanang mata, kailangan mong dukutin. Nakasulat din yun. Bakit di mo sinunod? Na nagkasala ka man. Nagkasala man. Lahat ng tao, sabi sa Roma 3:23 yata, lahat ng tao ay nagkasala at yung sabi sa iba, nakabsan sa himaya sa Diyos. Short by the glory of God. So lahat nagkasala. Di dapat wala kang excuse doon. Dukutin mo yung mata mo. Yun na yun eh. Kung nasusulat, yun na yun ang basihan mo. Hindi dapat basihan mo nasusulat na ma-defile ka kung tutulong ka dahil nakahipo ka ng dugo. Hindi yun. So, dapat timbangin. Timbangin. So yung sinabing timbangin, effect ng sinasabi natin common sense, yung effect po nun, andun po yung guide. Andun Amen. po yung, dyan po nagtatrabaho yung sinasabing Son of God. Yung Amen. sinasabing Spirit Counselor. Yung, Amen. yung divine wisdom. Amen. Diyan po nagtatrabaho. So, this season, Christmas season, gusto kong ipabot at ibahagi sa lahat ng mga mananampalataya na nagkaroon ng ganitong aplikasyon. Dahil kami din. Kami din, Torah Community, galing sa ganong application. Hindi sa, ay gusto lang ibisla mo daw at regalo. Dili, uy. Ato lang ihatag Ang isakto. ang eksakto na pagtulungan. Yung may patas, sustisya at makatarungan. Sa halip ng nakapagbigay ka ng magandang relasyon sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, nasisira tuloy dahil hindi mo na ibigay ang tamang aplikasyon. Kasi kapag ka nagbigay ang isang tao at nireject mo, kasi insult yun. Insulto yun. Kapag ka ang isang pagkain ibinigay sa iyo at gusto-gusto mong kainin, kaso nga lang doctrinated ka ng iyong reliyon o ng iyong sekta, ay itinapon mo sa basura at ipinakain sa aso, una, nagkasala ka sa sarili mo. Exacto. Pangalawa, nagkasala ka sa kapwa mo. So, mag-ingat sa naging aral na iyong ginamit, provided by your sekta, by your grupo, na kung saan nakakasira sa iyong relasyon sa kapwa-tao. Gusto kong ipapaabot na kung ang pananampalataya mo ngayon ay hinihila ka para ilayo sa existing good relation at magbuo ng panibagong magandang relasyon doon sa kasama sa grupo, nagkamali ka. Dahil ang Diyos ay ang Diyos ay kabutihan, Amen. hindi siya nagsisira sa mga mabubuti. Amen. Bagkus pinapaganda at Pinapalagana pa. pinapaunlad ang gusto. Kaya, ang advokasya ng aral ng Biblia, ang aral mula first page hanggang huling page po nito, ay turo po ito how to become a effective na tao bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, bilang kapitbahay, bilang mabubuting mamamayan. Amen. Hindi po ito magtatayo ng grupo para ialok doon sa mga tao para yung pamamaraan magiging hagdanan patungo sa langit. Okay? So, sa susunod na mga verses, andito po yung mga pangungumusta ni Apostol Paul. Hindi na lang po natin basahin pa. Yung punto lang po ang kinuha natin na kung saan matyagang pananalangin, yung in-encourage ng Apostol Pablo, yung patuloy na panalangin na ipanalangin yung mga sila bilang mga tagapagpahayag ng tungkol kay Kristo. At yung pangatlong punto ay huwag matutong sumagot ng tama at maging kaya-aya ang ating pananalita kapag ipakinabang Amen. sa hindi mananampalataya. Nawa naging
ano po ito? Naging pagbubukas ng ating isipan Amen. kung ano ang ating magiging tamang aplikasyon. Lalo-lalo na this December, this season, Christmas season, magiging ano po tayo, maging responsible po tayo sa sitwasyon, at maging kaya-aya po tayo sa hindi mananampalataya. I mean, hindi po natin kaparehas ng konsepto ng pangunawa. Magandang hapon sa lahat, at ang susunod nating pag-aaral sa next Sabat ay ang Tesalonica na yata. So, antabayanan nyo po sa mga manunood dahil dito po natin i-discuss yung tungkol sa rapture. Dito na po natin pag-uusapan kung paano ito nangyari. Totoo nga ba ito na bababa si Kristo Jesus mula sa alapaap at sasakay ng alapaap na parang si San Buko? Interesting yan. Interesting yan mga kapatid. Antabayanan nyo po mga kapatid. Magandang hapon at happy Sabat. Shalom. Shalom. Alikin. Alikin. Shalom.